Ito, maganda magbigay ng halimbawa, no, Congressman, kasi kung meron kayong paghuhugutan na impormasyon, halimbawa itong 2025 budget, no, na alam po naman ninyo, di ba, as they claim, nakatakot-takot na insertion sa public works budget. Opo, ito magandang halimbawa, Bicol Region, no, ang inyo pong party list ay Bicol Saro. Opo. Opo, so taga Bicol po, practically po, ang inyong party list, di ba, Congressman, ano po? Opo. Opo. Ito Region 5, no? Dito po, ang dami ditong binito ni Presidente na line item, no? Integrated Flood and Water Resources Management Structure, etc., etc. Pero ang kabuuang budget niya, from Central Office, page 313 po ito ng official gazette ng ating budget. For your information, 13.057 billion. Opo, puro ito halos flood control projects, no? Ito po, inisa-isa dito, pati mga location, by the hundreds of millions, Albay, Legazpi, Libon, Uwas, ang dami po dito. So kapag po ganito, nakapansin-pansin yung dami ng insertion sa isang region na pinanggagalingan po na inyong party list, ano pong aming maaasahan po sa inyo kung inyo pong mismong iimbestigahan ang sarili nyong region at baka may tamaan ng mga taga-distrito dito na ano ho ninyo? Kapwa either party list or district rep? Ang sabi naman ho ng Pangulo, wala naman ho kailangan sinuhin dito sa usapin po na ito. So, sabi, yan din ho yung sinabi ho ng leadership po ng Kongreso. Kung saan ho talaga aabutin yung investigasyon, edi yun ho yung aabutin ho talaga ng investigasyon. Di ba? And more importantly, ito po mga binito, edi syempre, kapangyarihan po ng Pangulo ng Pilipinas magbito po ng mga line items. So, ginagalang ho natin yung kanyang kapangyarihan pong gawin yun. No? Pero siyempre, hindi naman yan, I think, yung subject nito pong binabanggit ng Pangulo. Ang subject na binabanggit ng Pangulo, siyempre, kung meron bang substandard, merong mga uncompleted, delayed goals. So kung yung mga proyekto pong ito, sa dulo ng aming pong rehiyon, di yan ho yung kakaabutan po ng investigasyon po ng committee po natin. Ang tri-committee po with Public Works and Good Government. Opo, but Congressman, kung 'di ba, binaha ang Bicol, 'di ba? Last year naalala po ninyo, ang tindi, no? Grabe ang baha, kaya nga po nabuhay itong usapin po ng mga yung Bicol River Basin, etc. Kayo po ba kapag nag-imbestiga na ho kayo, will you go on the detailed and further lalim ng investigasyon na pupuntahan po ninyo yung mga sinasabing proyektong ito? Halimbawa, kung Bicol nga ito, para sa mga kababayan po niyo sa Bicol, halimbawa, ito po, construction of slope protection structure, Barangay Cag Bukalaw, Bagakay, Albay, 250 million. Opo, construction po na itong sa Basod, Camarines Norte, flood control structure, 275 million. Ito po yung mga pinonduhan po under the 2025 budget. Ito hubang gantong uri po, talagang kayo po pupunta sa distrito, sa lugar at aalamin sino ang contractor at yung scope na ginagawa po ng kontratista. Mga ganun pong halimbawa, Congressman? Kasama naman ho dun sa plano po ng mga komite mag-ocular visit. Doon ho sa mga talagang mga matitisod po natin na mga problematic po ng mga proyekto, whether substandard, whether delayed, whether ghost po. So kasama ho yan doon sa magiging scope ng amin pong pagsisiyasat po dyan. Ay, salamat po na marami. At Congressman, kung sakasakali po dito ho sa Bicol Region na napakaraming ang lalaki po ng mga flood control projects, maaasahan po namin na inyo pong ilalantad talaga kung sino po ang mga contractors nito at ang kanilang connection umano sa ilang pong mga nakaupo sa pwesto? Siyempre, yun po yung yun naman po yung mandate nito pong committee po na ito. Pag kami nakita pong substandard, pag may nakita pong delayed, pag may nakita pong uncompleted, at more importantly, pag may nakita pong ghost, kung sino man ho yung matisod po dyan, malaki tao man yan, maliit na tao, kontratista man yan na malaki, balik. Kung sila ho yung nakapangalan dun sa mga ganong kontrata, sila ho talaga yung mapapangalanan.